Breaking news. Erwin Tuplok, feel na feel ang BRC sa Senado. Ngayon po mga kababayan, unang salang, sablay-sablay agad itong filingero na Bendalo. Mga kababayan ko, nako, Attorney Levito Baligod, talagang sumabog sa galit dito. Sabi kasi ni Tuplok na galing-galingan, isipin nyo mga kababayan, dito sa komite ni Senador Marcoleta, ang iniimbestigahan yung mga nagnanakaw, yung mga kawatan at mga demonyo na maletagang. Ngayon po, dito sa komite ni Tuplok Bendalo, kasama nila Tito Soto at Win Gatchalian at Rapi Tuplok, ang iniimbestigahan yung mga witness na mga hinayupak na mga kupal na mga ito. So ngayon mga kababayan, binakbakan ni Robin Padilla kasi nandito rin mga kababayan kasi susubukan ni Robin Padilla kung ito ay kakasa. Kung totoo bang kukwelyohan niya kung may pupuntang mga senador dyan na maghiring-hiringan. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin si Attorney Levito Baligod. Merong pasabog, question ang legalidad ni Tulfo bilang feeling na akala mo super galing, akala mo abogado na dikampanilyado. Mga kababayan ko, unang salang pa lang uutal-utal na. Kasi itong si Matibag, isipin nyo mga kababayan, sinabi ba naman niya na hindi daw credible ang mga 18 Marines sa sundalo sa kanilang mga sinasabi at wala daw itong ebidensya. Kaya hindi daw sila pwedeng itabi kay Jose Rizal. Ito ang sabi ni Rapi Tuplok. Bakit kanyo mga kababayan? Isa lang daw silang kargador at walang alam at sinungaling. Isipin nyo naman mga kababayan yung mga Tuplok nagbida-bida. Akala mo naman kung sinong mga untouchable-tubol ang mga ito. Magaling lang sa mga problema ng mga marites sa kanto. Di ba mga kababayan, asawa ni Seaman, asawa ni Kapitan, nagkabitan, yun lang ang alam ng mga ito, ng mga kupal na mga ito. So ngayon mga kababayan, back to you. Ito pong si Atty. Baligod. Hindi na natin patatagalin pa. Talagang nirat-rat itong bunganga ni Tuplok. Pakinggan po natin. Invitation lang po, attorney. Punta kayo dito to clarify the invitation, pero hindi kayo haharap sa Blue Ribbon Committee investigation under Senator Erwin Tulfo. Kasi, sabi ko nga, ayaw naming illegitimize na si Mr. Erwin Tulfo ang Blue Ribbon Committee. Pero haharap kami kahit saang venue, no? Kahit saang venue, haharap kami. Pero just to clarify lang, attorney, hindi yung magsasalita, tatanungin kayo ng mga senator. Hindi, kung magtatanong sila, sasagot kami. No mistake about it. If we are asked, we will answer. At ito po, ang gusto kong i-emphasize. Lahat ng gustong marinig ang mga nalalaman ng mga sundalong ito ay pauunlakan nila ang inyong imbitasyon. From the very beginning, we are committed to help any government agency and the Filipino people as a whole to discover or even uncover the truth. The danger only is if that body or entity have already decided what should be the truth. Wala na kaming magagawa doon. Isipin nyo mga kababayan, itong sila Tulfo, itong Bendalo na ito, nagpatawag ng hearing para siraan ang 18 Marines. Isipin nyo, itong sila Marcoleta at sila SP Cayetano, nagpa-hearing po ng flood control issue para ilabas ang katotohanan at matukoy yung mga magnanakaw dito. Sa kabilang dako mga kababayan, kasi dalawa na ang BRC ngayon ng mga kupal. Itong Bendalo na nagpipilit na feeling na matalino. Ang iniimbestigahan nila at sinisiraan nila yung mga witness na kumakanta kung sino yung mga nagnakaw ng pera natin.
Di ba mga kababayan? Saan kayo nakakita ng ganyan? Yung mga kupal na walang alam, na hindi naman abogado, hindi nakakaalam ng katwiran, kahit isang batas hindi alam i-interpret. So itong si Tuplok mga kababayan, una pa lang sablay na. Pakinggan pa natin paano binira ni Attorney Levito Baligod. Pero attorney, para sa inyo dapat po mag-inhibit si Senator Erwin kasi siya iniimbestigahan din. Sinasabi din ng Grade 18, nakatanggap din siya ng maleta. Tama po yun. Pag titingnan nyo naman ngayon, yung Section 18 ng Senate Resolution number 5 approved on August 9, 2010. Ang committee ay merong power of contempt, no? Ngayon, inaakusahan naming isa, si si Erwin Tulfo. Sa tingin nyo ba ay aamin siya? Hindi, di ba? So, ang sasabihin niya, sinungaling kayo. At makikita nyo sa Rule 18, Section 18 ng Senate Resolution number 5, pwede niya kaming i-cite in contempt at ipakulong kami. No? So, we have an anomalous situation na yung inaakusahan mo ay siya ang uupo na investigador at huwes at the same time. Ay, isipin nyo mga kababayan yung akusado. Itong mga bendalo, nandyan sila Tito Soto. Isipin nyo mga kababayan, sila yung mga nasa listahan ng 18 Marines. Itong mga sundalo na pinasabog yung kanilang mga pangalan, pati mga congressmen. Yung tatayo na nag-iimbestiga yung Dawit po. Saan ka nakakita ng ganyan mga kababayan? Sirang-sira itong Tuplok na ito. Namang kanor, mahilig sa babae. Ang galing din magtip. Akala mo pera yung pinangtitip niya. So mga kababayan, tuloy pa natin paano na bandalotong yung mga Tuplok na ito at mga Tito Sotong bobo na mga to. So where can we find someone accused doing the investigation and deciding later on who is telling the truth or who is telling a lie? Dapat mag-inhibit siya. So may conflict of interest, so ipapatuloy niya pa yung pag-inhibit. Oo. Ang hinihingi ko lang dito, sa ating mga senador, we should be statesman. Our country is looking for statesmanship, not brinkmanship. Attorney, aaten ba kayo dun sa hearing mismo? Oo. May bureaucratic process dito. Pinapa-QR code pa kami. Kung sinabi lang sana, nagpa-QR code kami kaagad online. Kompleto lahat po. Oo, kompleto kami. Oo. So mamaya na lang po, ituloy natin. Hindi ba kayo na-inform agad? Ah. Kasi medyo, oras na? Magte-10 na? Anong cause po ng delay? Una, late kasi naming natanggap ang imbitasyon. Pangalawa, nung natanggap namin ang imbitasyon, naka-travel na papuntang probinsya yung iba, no? Lalo na yung isang namatayan naming kasama, sinamahan din siya ng aming ibang kasama, pero kanina bumiyahe pa sila galing Pampanga. Iniwan yung wake ng kanyang kapatid. Kompleto kayo sa yung At hinintay namin siyang makarating para sama-sama kami. Pangalawa po ay matraffic ang EDSA, no? So nandito pa rin kami, no? Never better late than never. Complete ang 18, sir. Kompleto po, no? Walang pinagtataguan ang 18. Wala po, in fact, ito ang sasabihin ko sa inyo. Magsusubite ako ng pangalan kay Senate President Alan Cayetano at saka kay Blue Ribbon Committee Chair Senator Pia Cayetano. May 14 akong pangalan na ibibigay na pwede nilang isabpina sa susunod na pagdinig, na dating mga Marines din at dating tauhan din ni Saldico, para magkwento rin kung ano yung kanilang nalalaman. Additional na 14 na former Marines and former Zaldico employees. Now, kung hindi pa sila kontento sa 18 at saka sa 14, magsusunod pa po kami ng karagdagang pangalan. Pero siguro mga 7 na lang. Kasi yung iba, meron akong ebidensya later, ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi sila makadalo. No? May mga recorded conversation tayo, etc. Marami.
Ha? May ebidensya rin po kayo ipapakita po dito. Kung ang katanungan nila ay humihingi ng ebidensya, ibibigay namin. Okay, salamat po. Ah, Attorney, from Officer Senator Alan Cayetano po ako. May pinaparelay lang po ulit. I think narelay na rin po ata ni Defensor. Yung mga pwede daw po kasi i-question sa credibility daw po ng ignorance. So, i-take ko lang, sir, yung dismissal and past conduct daw po. Tapos yung timeline ng iPhone. May kuya. Ayan mga kababayan, magkomento po kayo. Sino po ang dapat paniwalaan? Itong komite ng Bendalo? Itong komite ng mga bobo? Itong komite ng mga maleta boys? Mga kababayan ko, anong masasabi nyo kung sila Marcoleta at SP Cayetano, ang kanilang liderato ay tinutuntun ng mga mastermind kung sino ang mga magnanakaw? Itong grupo naman sa kabilang dako ni Win Gatchalian at ni Tito Soto at ni Tuplok, ang iniimbestigahan nila yung mga witness ni Marcoleta at SP Cayetano. Saan ka nakakita mga kababayan? Tapos sasabihin na matibag mga kababayan, wala daw kredibilidad ang mga 18 Marines at hindi daw pwedeng tawaging Marines. Bobo ka ba? Kaya nga mga dating sundalo, ex-Marines. O, tignan nyo mga kababayan sabi ni Matibag. Talagang dito, only in the Philippines na nangyayari ito. Ito po ang sabi mga kababayan. Una, mahina ang ebidensya. Wow, mahina agad ang ebidensya. Matibag naman. Talagang kasapakat din ito mga kababayan. Talagang una pa lang sasabihin ng walang ebidensya. Kaya nga nag-iimbestiga Walang sapat na ebidensya ang 18 ex-Marines para patunayang totoo ang pag-deliver ng mali-malitang pera. O, kita nyo. Sabi naman ni Tuplok mga kababayan, hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling na ito. Wow, ang Tuplok na ito. Nagmagaling din at nagbida-bida, akala mo matalino. Kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at dakila nating OFW. Wow, ang galing naman, Tuplok, akala mo naman. Kasi nga kayong Tuplok kayo, kasama kayo sa malita. Kaya ganun ka na lang makaramdam ng galit at talagang gusto mo silang wasakin. Ang problema, ikaw yung wasak na wasak dito. Wala nang naniniwala sa inyong mga Tuplok kayo at dito sa Win Gatchalian Block na illegal, na walang kapangyarihan. Kayo lang po ang nagsasagawa ng hiring-hiringan dyan. Kayo yung tinatawag na nagla-live selling, na kahit pinayagan kayo ng mga congressman, sinang-ayunan kayo at ng palasyo, wala kaming pakialam kasi alam namin nakasapakat kayo. Isipin nyo mga kababayan, Bendalo na ang nangyayari. Diba? Kayo na humusga dito mga kababayan ko. Kanino kayo mas naniniwala? Dito kay Tuplok,
sa pag-iimbestiga at iniimbestigahan niya yung mga witness na nagpapasabog ng mga revelasyon tungkol sa mga nagnakaw? O itong si Tuplok na isa po sa mga tinutukoy na unang pangalan sa listahan kasama nitong mga ugok na ito, itong sila Tito Soto at Ping Lacson na talagang kumubra ng mali-maleta. Kayo na humusga mga kababayan ko. For transparency, for a better democracy, anong masasabi nyo? Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan. At kung sakali po matuloy po ito, yung isasagawa ng kapatiran ngayong darating na linggo, hindi ko lang alam kung ito ay konfirmado. Itong Hunyo 12, Independence Day, tila masusundan po yung higanting rally na nangyayari po noong nakaraang taon. Ikatlo na po ito. Tila kakaibang rally po ito. Napakaraming mga kababayan natin ang sasama. Hindi lang kapatiran, kundi kahit hindi kapatiran, sasama dito. Pati mga baby sasama na dito mga kababayan. At yung mga talagang gusto ng pagbabago. Salamat po ng marami. At kung makita nyo po ako, mga kababayan ko, at nakilala nyo po ako, kalabitin nyo lang po ako, papicture tayo. Salamat po ng marami. At yan po ay lubos po ako nagpapasalamat kasi kilala nyo po ako. Salamat po.